ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paramihin natin ang ating pagsasabi ng La ilaha illallah at ating isang puso. Gawin natin sa araw-araw na ating mga ginagawa. Kahit paano, isisingit natin ang ating pagsabi ng La ilaha illallah. Hindi natin alam saan tayo aabot na tayo ay malabutan ng hiniga. Pagkatapos kung hindi natin nasabi, sayang ang promise ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino sabi ng ating Propeta Muhammad ng aking umma na last words niya na kanyang masabi at siya ay malalabutan ng hininga na la ilaha illallah, siya ay diretso na makakapasok sa paraiso. Minsan may kami magtatanong na bakit meron namang paraiso sa hindi pa nagunaw ng mundo. Kaya nasabi mo ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufratin niran. Nasabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating simenteryo libingan ay dalawang bagay lang ang nangyayari sa atin. Minsan sabi ng ating Propeta Muhammad na kapag maganda ang iyong ginagawa dito sa ibabaw ng mundo, na isagawa mo ang 5 pillars of Islam and the 6 articles of faith, ay hindi pa nagunaw ang mundo, ay kapag ikaw ay namatay, diretso ka na sa paraiso. Ang libingan mo ay siyang magiging mag-transform na paraiso na. Pero kapag hindi pa maganda ang iyong naisagawa, sabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay magkakaroon ng hufratan min hufratin niran. Ay bahagi na ng kaparusahan mo sa impyerno ng apoy. Magsisimula na dito pa sa mundo. Hindi pa nagunaw ang mundo, hindi pa nabangkit ang mundo, ay magsisimula na ikaw ay makakaranas na ng parusa sa ilalim ng libingan. Yan po ang nasabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang ating magiging topic, al-hasdu ala khasyatillah. Ang ibig sabihin ay encouragement to fear Allah. Ito ay encouragement, hinihila tayo, binibigyan natin ang mga salita, ginagawa na magiging magugustuhan natin. Magiging magugustuhan natin. Alam sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Zilzalah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sino daw sabi ng ating Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang makapagsagawa ng kabutihan kahit maliit lang, like of atoms, kagaya ng powder, ay yung nagawa mong kabutihan ay may katumbas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng ibang surah pa, ayat sa Surat Al-Baqarah, ay hahambing ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaya ng isang butil na iyong itinanim. Ang butil na yun ay iyong itinanim ay magbibigay ng buto, magsasanga ng 7 sanga, 7 branches, at bawat isang sanga ay magkakaroon ng 100 na bunga. At nasabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-multiply ng 10, 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
Wallahu wasi'un alim. At i-multiply pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na natin kayang i-multiply, ibibilangin kung magkano ang ipagkakaloon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngayon ay kasampo na Rajab. Malapit na po ang buwan ng Ramadan. Nasabi ng ating Propeta Muhammad at nagadua, nagapanalangin ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ganitong Rajab, ikasampo ng Rajab ngayon, ang ibig sabihin ay 59 days minus 10 ay meron na tayong 49 days ang natitira sa buwan ng Ramadan, insyaAllah. Ang ibig sabihin, hinihingi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay aabot sa buwan ng Ramadan ng kagaya ng ating pagkaabot sa buwan ng Rajab. Eh bakit? Kapag Ramadan, napakarami naman ang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng regalo. Pero kung hindi tayo makakaabot sa buwan ng Ramadan, parang sayang ang panahon. Sayang ang ating mga ginawang sadaqah, zakat, kung ano ang ating naisagawa dahil maliit lang ang kanyang reward. Maliit lang ang kanyang reward. Bakit? Kapag buwan ng Ramadan po mga kapatid, multiply sa 70 times. Hindi ko naman sinasabi na kapag ngayon Rajab, darating na Shaban, hindi na tayo magsasagawa ng kabutihan. Pero, kung darating ang buwan ng Ramadan, mas paiigtingin natin, mas pararamihin natin ang ating pagsasagawa ng kabutihan. Ano kayong ginagawa natin ng kabutihan? Kagaya ng Arkanul Islami, Al-Khamsa, 5 haligi ng Islam. Ano po yun? Pagbibigkas mo ng La ilaha illallah dahil yan po ay unang haligi ng Islam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oh. Pagsasambayan ng fardo. Ilang sambayan ang hindi sasambayan sa isang araw, 5 dasal. Meron pa tayo kagaya ng ganito, Dhuhr or Jum'ah kapag Friday. Pagkalipas mo, darating naman ang Asar. Sasambayan tayo ng Asar. Maghrib, Aisha, Sampo, 5 beses sa isang araw. Mga kapatid, minsan hindi na natin nakakayanan yung ating mga kapatid. Gawaan natin ng paraan dahil kapag hindi ka magsasagawa ng dasal, sa iyo na rin yan ang problema. Faman aqama faqad aqamati. Sino sabi ng ating propeta ang magsagawa ng sampayang part-time sa day, kanyang itinayo ang kanyang religion Islam. Ang ibig sabihin, kapag hindi mo ginawa kapatid, hindi mo na rin ipinatayo ang iyong religion Islam. Faman tarakaha faqad hadama din. Hindi ito ay itagakin sa sambayan na initagap yung ginubulit sa agaman ng agam Islam. Sino ang tao hindi magsasambayan, kanyang sinira ang kanyang religion Islam. Parang truck na rin yan, motor, bisikleta. Kapag hindi ka na sagawa ng matuwid na paglalakad sa iyong motor, nag-drive ka, ibinunggo mo. Once ay ibinunggo mo ang truck mo, ano ba mangyayari? Ay kung mabilis, matuloy ang iyong pagtatakbo, malamang pati ikaw na rin ay manidisgrasya, mamamatay. Yung truck mo, maraming nanidisgrasya, na minsan hindi na po magagamit ang kanyang truck. Ihahambing tulad na lang natin sa parang truck, parang motor, parang bisikleta, o parang salamin na wag kapag pinagsak mo, mababasag mo ang iyong salamin. Kaya ano po ang nangyayari? Repentance is always kakatilas. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kapag na tayo sa iyong al-qiyamah, mamamatay na tayo at kukunin na ni Malakul Maut ang ating buhay. Sasabihin natin, akhir ya Rab, ya Allah, huwag mo na kunin ang aking buhay ngayon. Pero ano pa mangyayari? Ay, mamamatay ka na. Idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kapag darating si kamatayan, hindi na po pwedeng sabihin na bukas na lang. Hintayin mo isang oras.
hintayin mo 10 minuto, mamamatay na. Kapag namatay, lahat ng pagsisisi ni brother, pagsisisi ni sister. Kaya nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O mga taong mananampalataya, alhamdulillah, nandito tayo sa masjid. Ang ibig sabihin, lahat ng tao na nandito sa masjid, sila ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi lang natin alam, ilan ang ating naisasagawa sa araw-araw ng ibadat. Naging kumpleto ba ang ating ibadat na 5 times a day prayer? O ngayon lang, mamayang Dhuhr, Asar, Maghrib, nakalimutan na naman. Adkurukum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ninyo ako, alalahanin mo ang dasal na isasagawa mo ang sabayan. Kapag hindi mo isinagawa na naalaala mo ang Allah, ang ibig sabihin, hindi ka na maalaala rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, lost contact. Kung sa cellphone pa, lost contact ang ating cellphone. Napapansin natin sa ating sarili, sa ating mga kaibigan, asawa, kamag-anak, kapag nasiraan ng cellphone, hindi makakontak, pupunta sa mga shop, brand, hindi na makakontak ang ating cellphone. Buong kahapon, walang nakakontak sa akin. Buong kahapon, mula umaga hanggat hapon, inabot na ng kanilang gabi, wala na akong makontak. Anong nangyari kaya? Sabi ng operator, ganito lang yung dito lang, na-lost connection. Cellphone lang yun. Kahit hindi ka makakontak ng 1 week, walang mangyayari sa iyo. Pero dahil lang sa cellphone, nalaman mo na ang kahalagahan ng iyong cellphone. Ano naman ang kahalagahan ng ating sambayan? Ang kahalagahan ng ating sambayan ay iyan ang magiging pamumuhay ng ating espiritu. Yan ang magiging pamumuhay ng ating espiritu. Kapag hindi ka nagsasambayan, ay ibig sabihin hindi mo ay patay ang iyong espiritu. Nako. Ano naman ang ating pamumuhay ng ating katawan ay siyang ating pagkain mula umaga, tanghali, hapon at gabi. Kumakain tayo. Once na hindi ka nakakain kaninang umaga, ngayong tanghali, sigurado na yan na maghahanap ka ng paraan na ikaw ay makakain. Kung hindi ka pa makakain hanggat gabi, possible na sigurado meron ng magnanakaw dyan. Hahanap ng paraan para hindi siya mamamatay. Bakit natin hindi pinangangalagaan ang ating sarili, mga kapatid sa Islam? Bakit hindi natin pinangangalagaan ang ating sarili na hindi tayo kumain, hindi tayo magdasal, magsambayan dahil mahalaga ang ating sambayan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpakamatay na hindi kayo magbilang sa mga taong mga Muslim. Hindi pwede na tayo magpakamatay na hindi pa tayo mabilang sa atin na magiging Muslim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'minun. Ang mga taong mananampalataya ay ginagawa nila kung ano ang ibinahagi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung ano ang naibahagi sa inyo ng inyong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang isabuhay ninyo. Kung ano naman ang ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang ipagbabawal natin sa ating mga sarili. Ipagbabawal natin sa ating mga sarili. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsambayan kayo ng kagaya ng aking pagsasagawa ng sambayan. Ang ating pagsasagawa ng sambayan ay doon po natin kinagis na sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kung ano ang ginawa ng propeta na pagsasabayang ay siyang ating isasagawa sa ating pagsasabayang. Ay minsan pa nangyayari sa ating pagsasabayang, pinabanggit ko lang ito, ay minsan maraming mong nakapagsasagawa, sayang ang kanyang pinaghirapan mula bahay papunta dito sa masjid. Kapag tayo magsasabayang, nasabi ng propeta na hindi pwede na tayo ay lumingon sa kanan, sa kaliwa, sa taas, kahit saan parte doon ka lang tumingin sa area na doon muna inalatag ang iyong noo sa sadyada o sa sahig sa lupa, doon ka lang tumingin. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay naglingon sa kanan, sa kaliwa, sinayang mo ang iyong sabayang. Sinayang mo ang iyong sabayang dahil nasira, dahil sa iyong paglingon sa kanan, sa kaliwa. Kapag ikaw ay kumiti, ganon din na nasira na rin ang iyong sabayang. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ang mga umat ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natatakot sila na kanilang may sagawa ang ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano man ang masama sa atin ay siyang masama na rin sa ating kapatid. Bihira lang ang maganda sa atin na masama sa ating kapatao. Kadalasan ko kung ano ang masama. Kaya nasabi ng ating mga ninuno noon na purutin mo ang iyong skin. Balat, kapag masakit sa iyo, masakit na rin sa ating kapatao. Ganun po. Eh kung hindi marangal sa atin, hindi na rin marangal sa ating kapatao. Ganun lang ang parang kung sa truck pa motor, ganun po ang gauge. Gauge ng tire. Ididikit natin doon sa Newton ng ating motor, ay malalaman natin na malakas pa ang tire natin, punong-puno ng hangin. Sa driver po mga kapatid, kailangan alam niya kung ang kanyang tire ay maganda, malakas ba o mahina. Once na lumakad ka pa, alam mo na na mahina na, kulang na ang hangin ng iyong tire. Ano ba mangyayari? Hindi ka rin makakaabot sa iyong karoroonan. Eh bakit natin hindi minamatmanan, tinitingnan ng ating sarili na hindi naganap ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag hindi naganap sa atin ang ating pananampalataya, ang ibig sabihin, medyo dagdagan natin kapatid. Kung hindi ka makakaya magsambayan ng 5, ang importante, i-praise mo ang sarili mo. Pwersahin mo ang sarili mo na may sagawa mo ang 5 times a day. Bakit? Darating sa iyong al-qiyamah na tayo ay tatanungin ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yatamassalu salatuka ila yawm al-qiyamah wa yaqulu ya Rabb. Darating tayo sa yawm al-qiyamah ng ating sambayan ay magpuporma ng isang tao na kinatatakutan mo. Magpuporma ng isang tao na kinatatakutan mo ang sambayan mo. Ihilingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, dayya'ani fid dunya wal ana sa'atlubu bi'izzatika wa qudratika. Anong sasabihin ng lalaki na yon? Ya Allah, nung unang ako sa mundo, pinabayaan niya ako. Hindi siya nag-perform ng sambayan, kaya sinira niya ako, Ya Rabb. At ngayon, sabi ng lalaki na yon na sambayan mo, Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na ngayon ay aking parurusahan si Abdullah dahil siya ay hindi niya ginawa ang kanyang obligasyon na magsambayan. Kaya pagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng power ang lalaki na iyon at ikaw ay ililibing ng buhay dahil wala nang kamatayan sa iyo ang kiyama. Kung ano ang parusa na kanyang gagawin na ipaparusa niya sa taong hindi mo nagsasambayan. Hihintayin pa ba natin ng mga panahon na hindi pa nangyari? Habang may panahon, nandito tayo sa mundo, bakit hindi natin sasagawa?
Hindi naman mahirap ang mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusari'una fil khairat, nag-aagawan ng kabutihan. Ang mga sahaba ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa ngayon, dumating ang panahon na parang napapabayaan ng tao ang kanyang sarili. Hindi niya maisip na kapag nakaiwan siya ng isang sambayan na mahalaga, ang sambayan na hindi niya naisagawa. Parang wala na. Hindi kagaya ng mga umma, sahaba ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nandiyan sa Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ang ibig sabihin sa sambayan ay meron pong nakalaan na mga oras. Once na darating ang alas 12, ang ibig sabihin, wakto na doon. Aabot na ng alas 3, wakto naman na pagsasambayan sa asal. Alas 6, maghrib na naman. Alas 7, isa naman. Alas 4:30, ang ibig sabihin, yun na ang panglimang sambayan na subo. Yun na ang sambayan paguna. Kaya mga kapatid sa Islam, ating hanapan ng paraan na ating may sunod. Kung hindi mo kaya dahil hindi ka marunong magsambayan, narito po ang ating mamasal. Pili kang lumapit dito sa maskit natin kahit paano. Meron tayong mga imam dito. Pwede kong tumanong, Brad, hindi ako marunong magsambayan. Bibigyan ka ng isa. Ito ang binabasa sa pagrupo. Subhana Rabbiyal Azim, 3 beses. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, 3 beses. Oh, sa isang araw na naman, babalik na naman. Ano ang binabasa pag-jubyod? Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Hanggat sa matapos mo kung ano ang binabasa sa ating pagsasagawa ng sambayan. Yan ay paulit-ulit naman. Pero minsan yung paulit-ulit, nakakalimutan natin. Kagaya rin ng ating pagkain. Paulit-ulit ang kanin, paulit-ulit ang kangkong, paulit-ulit ang isda. Ganun lang. Bakit? Sumo na ba tayo na kumain ng kanin? Sumo na ba tayo na kumain ng kangkong? Kung ano ang klase ng gulay, ganun rin. Dapat hindi na rin tayo masusumo sa ating pagkain, hindi na rin tayo masusumo sa ating pagsasagawa ng sabayang. Dahil once ay hindi ka nagsabayang, parang katawan mo na rin na hindi mo binigyan ng pagkain. Kaya mga kapatid sa Islam, hanapan natin ang paraan na magugustuhan natin ang mga nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag hindi natin magugustuhan ang nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi rin tayo magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.